aking tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aking awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aking awit, dinggin ang aking tinig, isisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Biglaan mo. Okay, thank you so much, Sister Janice. So, bago tayo magdiretso sa ating pinaka-importanting is, inihiling ko si Mami Nides na ipanalangin ang ating love gift tonight. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa gabi na ito, Panginoon, sa aming pagtitipon, Panginoon. Salamat sa iyong pag-iingat sa buong araw, Panginoon. At patuloy mo po kami pagpalain, Panginoon, ang mga nagbigay, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga kamay, Panginoon, na nagbigay sa aming love gift na ito. Naway po, Panginoon, ay magamit ito sa tamang paraan. At ingatan mo po, Panginoon, ang aming kalusugan sa pang-araw-araw namin mga hanap buhay, Panginoon. Ikaw po siya magbigay, Panginoon, ng biyaya at blessing sa amin. Sa buo namin paghanap buhay, Panginoon. Marami pong salamat sa tayong pangalan. Amen. Thank you so much, Mami Nides. So, ayun. So, medyo may katagalan bago ulit nag-resume yung ating Bible study kasi last natin na Bible study ay kay Mami Sel sa ating ex-president noong March pa. So, hindi na siya nasundan ng April hanggang nag-June. So, thankful tayo ngayon kasi binuksan ni Sister Nessa ang kanyang tahanan para sa pag-resume ng ating Bible study. Diba? Na-miss nyo ba ang salita ng Diyos? Amen. Na-miss mo, Sister Mary Ann? Pastor, yung iba, parang naninibago kami, mga bago tayong mga mukhang nakikita ngayon. Yung iba ay mga bagong member, yung iba ay ngayon lang join, pero hoping na tuloy-tuloy na madami tayo hanggang sa susunod pa nating mga Bible study. So, hindi ko na patatagalin pa kasi I know excited na ang lahat na makarinig ng salita ng Diyos mula sa ating napakapogi at napakasipag na pastor ng pamilya Torel, si Pastor Florencio Minorca. Okay, thank you, Brother Kern. At salamat sa presensya ng bawat isa sa mga pagkakataong ito. At salamat sa Diyos sa pribilehiyo na pinagkaloob niya sa atin. At tayo ay composed ng iba't ibang samahan. Tama po? Sino po ang nasa mga grupo ng Katoliko? Pakitaas po ng kamay. Katoliko. Sa PIC naman po, mayroon. Okay, sa PIC. Sa Seventh-day Adventist. Okay, mayroon. Sa 12 tribes. Tinagumpunong. Wala? Baptist. Wala? Sa Life Mission. Okay. Sa ibang fellowship. Jesus is Lord. River of Joy. River of Joy. Foursquare. Sa Foursquare. Ako. Si Sis Linet, Foursquare. Oo. Si River of Joy sa Foursquare. Parehas lang yan. Lahat-lahat ng mga ito ay binabanggit natin para sa ganon, hindi kayo magtataka. Bakit? Ay, Katoliko ako, Seventh-day ako, o di kaya PIC ako, bakit pastor ang
tagapag-lead ng Bible study, dapat pari, dapat ministro, or sino pa man, ano. Sa mga pagkakataong ito, gusto kong ipaalam sa bawat isa sa inyo na nandito ako hindi para sa relihiyon o sikta. Nandito tayo ngayon para sa salita ng Diyos sapagkat tayo iisa na magkapamilya. Ako rin ay miyembro po ng pamilya Turel. Kahit ako ay nasa labas ng Turel, sina Sister Seb ay nasa San Andres pa ito sa Tanagan, no? Malayo. Tanagan. Oo, Tanagan, no? Layo. Star. Ah, Good evening po. Pwede magtanong. Good evening. Ano po simbahan niyo? Simbahan. Yung apat din ang sulok. Sa Foursquare. Sa Foursquare po. Okay. Sa Foursquare po ako. Pero hindi 'yun ang pinipresenta ko. Kaya nga hindi ako nagsabi na ako'y galing sa Foursquare, no? Kasi nga ayaw ko na ang ating pagsasama mabahiran ng anumang sikta o relihiyon. Sapagkat nandito tayo para kapwa na tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos. Para tayo'y kapwa lumago sa pangalan ng ating Panginoon. At medyo matagal-tagal na rin na tayo ay nag-umpisa ng ating Bible study, no? Ng Bible study. At ako'y nagpapasalamat nga sapagkat ang akala ko basta ako'y miyembro, kung paano ako makatulong, kung ano pa man ang pwedeng gawin, ay ganun. Pero nagtaka din ako na, Pastor, pwedeng tayo ay magba-Bible study. Ay sabi ko, ay walang problema yan. Yan ang nagustuhan ko kasi ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay pag-aaral para matuto tayong lahat kung sino at kung ano ang Diyos at kung sino at kung ano tayo sa harapan ng Panginoon. So sa ngayong gabi, tayo po ay darako sa isang topiko ng ating pag-aaralan na kasi kumbaga serye ito ng ating pag-aaral no? Kung para doon sa mga nauna pa na mga nakarinig ng salita ng Panginoon na dinala ko ay medyo may katagalan na rin yon at ibang topic hanggang sa pang-apat na topiko na tayo sa ngayong gabi. At ito ay walang iba, created to become like Christ. Create tayo ng Panginoon, gintuga kita it Ginoo para maging parihas nida, pareho nida. Katulad niya. Paano tayo naging katulad niya? Ay si Kristo Jesus, ang Panginoon ay Diyos. Ay Diyos din ba tayo? Hindi, no? Imposible na maging Diyos tayo. Tama, no? Hindi yun ang tinutukoy ng Biblia na create tayo ng Panginoon para maging Diyos din tayo na katulad niya. Hindi po yun. Create tayo ng Panginoon hindi para hindi tayo makita. Kasi ang Diyos ay hindi nakikita. Tama? Okay. Nakita lang ang Diyos nung nagkatawang tao si Jesus Christ na pumunta dito para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. So yan ang pagkakataon. So sa ngayon, kumbaga, bumalik siya sa kanyang pinanggalingan at sa kanyang pagiging Diyos. Kasi ang sabi ng kasulatan, nung naparito siya po ay nagpakumbaba at nag-anyong tao. Pagamat siya ay nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos na Ama, kundi hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nag-anyong tao, kaya nakita siya. Yun ang dahilan. Kaya dahilan ang layunin noon ay para tayo tubusin. Pero ang layunin ng Diyos kung bakit tayo ay nilikha ng Panginoon, ginawa ng Panginoon na maging tao at tayo ngayon ay naririto, ay sapagkat nais niya na tayo maging katulad niya. Ang unang dahilan kung bakit tayo ay create ng Panginoon ay para sa kanyang kasiyahan. Kasi sa mga pagkakataong yun, ang Diyos, nung sinilip ko siya, na mag-isa lang talaga pala siya. Ito sinilip pa. Paano masilip yung Diyos ay wala pa nga tayo noon, ano? Hindi naman nangangahulugan na nalungkot siya kasi nag-iisa siya. Pero ang sabi niya, gagawa tayo ng kamukha natin, no? Kalarawan natin, na walang iba, yun, ikaw at ako, tao. Si Adan ang una, hanggang sa susunod ay si Eva, na hinugot naman niya sa tadyang ni Adan. So, ibig sabihin, isa lang ang pinagmulan ng tao sa daigdig. No, isa lang pinagmulan ng tao sa daigdig. Kung kaya tayo ay nilikha ng Panginoon para tayo ay maging kasiyahan sa harapan ng Diyos. Ang pangalawang purpose ng Panginoon ay para kilanlin natin siya at mahalin natin siya. Kasi ang unang layunin, ang Panginoon ay siya ang unang nagmahal sa atin. Hindi natin mahal ang Diyos. Wala sa puso ng tao na mahalin ang Diyos. Kasi nga, ang totoo, hindi naging masunurin ng Panginoon. Si Adan nung nilikha ng Diyos, hindi naramdaman ng Panginoon na mahal siya ni Adan at ni Eva. No? Dahil una, di ba sumuway sila? Oo, sumuway pa nga sila eh. Kung mahal mo ang
ang isang tao o ang Diyos ay siguro hindi dapat gagawa ng isang bagay na hindi niya magustuhan dapat. No? Tama? Pero nagawa nila yun. So, sa makatwid, hindi talaga nila mahal ang Diyos. Ang Diyos lang ang nagmahal sa kanila. Kaya dahil sa pagmamahal ng Diyos, kahit na nagkasala sila, anong ginawa niya? No, anong ginawa niya? Pinatawad pa rin sila sa kasalanan. Pinatawad pa rin sila sa kasalanan. Kaya katulad din natin. Ang isang dahilan kung bakit tayo ginawa ng Diyos, we were formed for God's family. Para tayo ay maging membro ng pamilya ng Diyos. Hindi lang pamilya ng turil, kundi pamilya ng Diyos. Na ang ibig sabihin, ang mga sumasampalataya sa Kanya, ang mga anak ng Diyos ay naging pamilya ng ating Diyos. At ito ngayon ang ating pag-aaralan ay tayo create ng Panginoon, ginawa tayo ng Panginoon para tayo maging katulad niya. Sabi ko nga kanina, hindi para maging Diyos tayo, imposible. At hindi tayo kinreate ng Panginoon para hindi din tayo makita katulad ng Diyos. Imposible din yon na mangyari. Siguro, kung gusto mong hindi ka na makita ngayon, magpakamatay ka na para hindi ka na makita ngayon. Dede. Joke lang yun. Ibig sabihin, hindi pa rin ikaw katulad ng Diyos. No? Di ba, no? Ay lalong hindi mo makapiling ang Diyos kung nagpakamatay ka. Pero makikita natin dito kung bakit tayo nilalang ng Diyos sapagkat nais niya na tayo ay maging katulad niya. Sabi sa Romans chapter 8 verse 29, Romans chapter 8 verse 29, kung mayroon kayong Bible, pwede ninyo buksan. Pero kung wala kayong dalang Bible, huwag nyo nang buksan. Wala naman eh. Pero kung mayroon kayong electronic Bibles nasa cellphone, Romans chapter 8 verse 29, mayroong tinatawag na iba-ibang translation. Pero iisa lang ang pakay o layunin o di kay mensahe ng translation na yan. No? Iisa lang din ang mensahe. Babasahin ko ngayon ay nasa Living Bible. Sundan lang ako ninyo kung may nakita na po ninyo sa inyong mga Bibliang dala or sa electronic Bible, i-Bible sa cellphone, Romans 8:29. Ang sabi rito, for him, the very beginning, God decided that those who came to him, for from the very beginning, mula pa sa pasimula, ang Diyos na ay nag-decide siya, nagpasya na ng lahat ng lumapit sa Kanya. And He knew who would, at alam niya kung sino yon yung lalapit sa Kanya, should become like His Son. Yun. Should become like His Son. Ay magiging katulad siya ng Kanyang anak na walang iba si Jesucristo. So, kung titingnan natin dito, paano tayo maging katulad ni Jesus Christ? Pastor, paano tayo maging katulad niya? Sabi mo kanina, hindi tayo katulad ni Jesus Christ na Diyos tayo, magiging Diyos tayo. Totoo yun, hindi. Kahit kailanman, hindi tayo pwedeng maging Diyos. Tao pa rin tayo. Hindi din natin pwedeng gawin na ngayon ay nakikita tayo, mamaya-maya ay sasabihin natin na pag sigaw natin, Darna! Hindi ka na makikita. Hindi pa rin, no? Diba? Pero makikita natin ang sabi ng kasulatan na nagsasabi rito, kung ginawa man tayo ng ating Panginoon ay magiging katulad tayo ng Kanyang anak na walang iba sa Jesucristo. Yung pagiging Christ-likeness, simple, ito ay manifestation, pagpapakita ng karakter ni Jesus Christ sa ating buhay pang-araw-araw. Pag sinabing karakter, ito'y nangangahulugan kakanyahan. Pag sinabi kasing ugali, manner, or conduct, di ba no? Conduct. Pag sinabing ugali, yung kasanayan mo kung paano gawin ang isang bagay. Pero pag sinabing karakter, kakanyahan. Kung sa ato pa sa halisaudyogan, kaidahan. May igwa kita sariling kaidahan. Kaanahan bala. May ana-ana gid kuno. Di ba? Sa San Andres. May ana-ana gid kuno. Yun siya eh. Yun siya eh. Ibig sabihin, yun ang pagkataon niya. Yun ang karakter niya. Kaya sabi ng kasulatan, pag sinabing Christ-likeness, ito nangangahulugan ng pagiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo may kapangyarihan o kakayanan na magmahal, mayroon din siya kakayanan o di kapangyarihan na magalit pagka alam niya na mali ang ginagawa natin. Sari-sari ang kanyang kakanyahan. So, dito makita natin na nais ng Diyos na ang ating pagkatao ay dapat na maging katulad niya. The way He thinks, kung paano nag-isip ang ating Panginoon, kung paano siya gumawi sa kanyang kapanahonan nung nandito siya, kung paano niya nararamdaman ang lahat ng bagay at maging kung ano ang nararamdaman natin, kung ano ang pagpapahalaga niya sa lahat ng bagay sa buhay natin. Ganun po ang tinutukoy doon. Dapat na
kung mag-isip tayo katulad ng pag-iisip ng ating Panginoon. Kasi ang pag-iisip ng Panginoon ay pawang kabutihan. Tama, no? Kuya, nag-iisip kag Diyos na siday magpakasala. Di ba? Tanan-tanan nakbutang ay kayang humanon it Diyos, pero ingwasidat hindi kaya nidang humanon katong magpakasala. Tama, no? Lahat-lahat ng bagay pwede niyang gawin. Kaya may tinanong nga ako nito, nag-isip siya, mayroon bang hindi kayang gawin ng Panginoon? Sabi niya, lahat yata ay kayang gawin eh. Oo nga, sabi ko, lahat ng bagay kaya niyang gawin. Pero mayroon siyang nag-iisang bagay na hindi niya kayang gawin. Di ba? Ang magkasala. Oh, so mayroon siyang hindi pala kayang gawin, yung magkasala, ha? Huwag niyo akong sumbong sa Diyos, ha? Pero alam naman niya yan, nakikinig siya. Na ang lahat ng bagay kaya niyang gawin, pero ang hindi niya magawa, yung pagkakasala. Kaya nga, kung paano siya nag-isip, ay dapat tayo din, ay gano'n din mag-isip. Dangan nga lang sapagkat tayo ay tao, may kanta eh, sapagkat ako ay tao lamang. Kaya nagkakamali. Tama, no? Nagkakamali tayo. The way he acts, mag-take ng action, dapat kaparehas tayo ng ating Panginoon. Paano ba siya gumagawi? Siya nagmamahal sa atin, no, 'di ba? Ganon din sa tayo sa ating kapwa. Mahalin din natin. At saka kung paano nagpapakita ng nagpaparamdam at nagkakaroon ng pandama ang ating Panginoon. Marunong siyang magmahal, marunong siyang magalit kapag kamali, marunong din siyang magsimpatiya sa mga tao na mayroon pong mga problema. Alam niya. Di ba naalala ninyo na sa banal na kasulatan din sa John chapter 11, nang si Lazarus na kanyang kaibigan ay namatay. Si Lazarus kapatid ni Maria at ni Marta. Okay. Nung namatay si Lazarus, ano nangyari? Jesus wept. Yun ang pinakamahaba na bersikulo sa Biblia. John 11:35. Jesus wept. Tumangis si Jesus. Pinakamaigsi na bersikulo. Dalawang salita lang. At sa English, dalawang salita. Sa Tagalog, 3. Tumangis si Jesus. Sa English, Jesus wept. Marunong siyang may kakayanan siya na damhin kung ano ang nararamdaman ng tao. So nagbigay ako ng halimbawa ganun. Kaya mayroon tayong simpatiya. Kapag may nahirapan na isang kapwa natin at saka kamiyembro natin sa kapamilya, sabihin lang natin sa ating mga kapwa, kahit wala tayong kakayanan, wala tayong maraming pera, mayroon tayong pwedeng maitulong. Diba? Papadama natin. Ang prayers napakalaking bagay. Ang prayers napakalaking bagay. No, at saka kung mayroon kang maiabot-abot na bagay na kahit konti lang yan, malaking bagay yan sa harapan ng Panginoon. Hindi niya tinitingnan ang kung gaano kalaki ang naibibigay natin, kundi kung paano natin ibinigay. Tama, no? Kung mahal natin ang Panginoon, mahal natin ang ating kapwa. So, ibig sabihin, the way he thinks, the way he acts, the way he feels, and the way he values things in life. Kung paano niya binibigyan ng kahalagahan ang lahat ng mga bagay sa buhay. Mahalaga ang lahat ng bagay sa buhay natin. Kaya bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tao dito sa ibabaw ng lupa, may pananampalataya o wala. Kilala niya ang Diyos o hindi. Galit siya sa Diyos o hindi. Ang totoo noon, ang sabi ng kasulatan, mahal ng ating Panginoon ang lahat. No? Pinahahalagahan niya. Kahit gaano pa kalaki ng kasalanan. Sa totoo lang, kaya tayong patayin ng Diyos dahil tayo ay makasalanan lahat. Ama? At palitan niya, magpalit siya ng panibagong tao. Palitan natin yan si Tunto. Palitan natin yan si Ken. Samang tao yan. Pwede gawin yun ng Diyos. Tama? Pwede. Pero hindi niya ginawa eh. Pinagtyagaan niya tayo. Mahal niya tayo kasi. Kaya nga, ang tinutukoy ng banal na kasulatan, binibigyan tayo ng Panginoon ng value o kahalagahan. Amen? So, nagbigay lang ako ng halimbawa, ha? Hindi naman nangahulugan naman si Tun ay masamang tao, no? Ibig sabihin, kumbaga, sa paningin ng Diyos, lahat tayo ay masama. Tama? Makasalanan kasi. Pero salamat sa Diyos sapagkat kahit anong laki ng kasalanan natin, minahal tayo ng Panginoon. Amen. Iyon ang mayroon sinasabi na, kahit ano ka pa, kaya kitang mahalin. Diba? Ay, ganito nga, nagpakasama na ako, masama na, kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, ano man ang iyong nakaraan, mahal na mahal. Gabahol, wang taligaw.
Takbo ng talinga at ang bantinunanin. Ngayon, ang ibig sabihin natin ay binibigyan tayo ng kahalagahan ng ating Panginoon. Ganon ang Diyos sa buhay natin. Men. Kaya kumbaga, kilineate tayo ng Panginoon para tayo'y maging katulad niya. Hindi natin kaya na maging Diyos. Hindi natin kaya na magpaka-espiritu na hindi tayo makita. Hindi tayo pwedeng mag-magic. Pero pwede nating tularan ang Panginoon kung paano siya mag-isip ng tama at mabuti. Kung paano siya gumawi at gumawa sa panahon niyon. Alam niyo si Jesus Christ sa panahon iyon, nung siya ay naipanganak dito sa lupa, kaninong anak siya? Kay Maria, no? Oh, kay Maria, sabi ng banal na kasulatan, bagamat hindi naging produkto ng dalawang binhi. So, di ba? Kasi ang sabi ng kasulatan, si Jesus Christ ay inilagay ng Espiritu Santo sa sinapupunan ni Maria. Di ba? Kaya nga na medyo na-discourage si Joseph, si Jose. Sabi niya, ba? Maasawa ko sa buntis ay. Kita ko ni Oh, pero sabi sa kanya ng angel, huwag kang mag-alala sapagkat hindi yan sa'yo, wala namang ibang lalaki na gumalaw sa kanya. Yan ay gawa ng Espiritu ng Diyos na inilagay sa sinapupunan para walang galing sa anumang dugo na makasalanan. Nakuha ninyo? So, hindi rin yun galing kay Maria kasi inilagay nga lang siya eh. Oh. So, wala siyang kasalanan. Kaya ipinanganak siya na walang kasalanan. Pero, sabi ng kasulatan, na lumaki siya hanggang sa siya ay binayubay sa krus na walang kasalanan. Tayong lahat ang makasalanan. Tayo dapat ang ibayubay doon sa krus. Di ba? Dapat tayo ang batuhin. Kasi sa mga Hudyo, ang pinaka-capital punishment ng mga Hudyo kapag sila nagkasala, batuhin. Okay. Para naman sa Roman government, pagka ikaw naman ay nagkasala at kriminal ka, hindi ka babatuhin, ang gagawin sa iyo ay crucify ka. Kaya si Jesus Christ, crucify siya. Outside of Rome. Oh, di ba? Pero wala siyang kasalanan. Ang may kasalanan ay ikaw at ako. Pero tinubos niya tayo, mahal niya tayo eh. Kaya makikita natin dito na ang Panginoon ay napakabuti sa ating buhay. Ephesians chapter 4 verse 15. No, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Episo kapitulo 4 versikulo 15. Okay? Anong sabi doon? Ephesians 4:15. Mayroon nang nakakita? Wala? Malabo ang mata? Hindi, babasahin ko. Ephesians chapter 4 verse 15 ang sabi dito. God wants us to grow up. Nais ng Diyos na tayo ay lumago. To be like Christ in everything. Maging katulad tayo ni Kristo sa lahat ng bagay. Alalahanin natin ang ating topic ay created to become like Christ. Create tayo ng Panginoon, nilikha tayo ng Panginoon para maging katulad ni Kristo. Kaya nga, kawangis ni Kristo. Kaya nga, ang pinag-uusapan dito sa kasulatan, Romans 8:29, at dito sa Ephesians 4:15, ay gawin tayo ng ating Panginoon na sa ating ating paglago, maging katulad tayo ni Kristo sa lahat ng bagay. Sa iilan, hindi. Sa marami, hindi. Sa 99, hindi. Ang lahat ng bagay. So, ang ibig sabihin, tularan natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Pastor, mahirap eh. Mahirap nga. Wala naman akong sinabing madali lang ang maging katulad ni Kristo. Diba? Hindi naman. Mahirap eh. Oh, pagpakababa. Mahirap kaya. Pag pinitik ng talinga, ano kang nangyari? Nag-iinit tayo, Brenton, no? Oo. Ulita pa ko, no? Pero si Jesus Christ, hindi lang yun eh. Sabi nga ng banal na kasulatan, siya ay dinuraan. Pinagsuntukanan, sinampal siya, binatos siya, o di kaya ay, tawag dito, hinagupit siya, di ba? Pinagpakuan pa sa cross. O, ngayon, pinabayaan pa nandun, at pagkatapos nung siya ay namatay na, anong ginawa doon? Tinarakan pa siya ng sibat sa tagiliran, di ba? Sabi ng kasulatan ay, lumabas ang dugo at tubig. So, ibig sabihin, pati pantog, abot eh. Pero patay na siya sa pagkakataong yun. Sinisigurado lang ng mga Roman soldiers na siya ay patay na. Kung patay na talaga siya. At kung buhay pa siya sa panahong yun, hindi siya mabubuhay sa pamagitan ng matalas na sibat na yun. Na labas ang dugo at labas maging ang butas ang kanyang pantog. Ngaya, ang tinutukoy ng banal na kasulatan sa Biblia,
sa lahat ng bagay, tularan natin ng Panginoon. Mahirap na tularan ng Panginoon sa pagpapakumbaba. Pero kailangan pa rin. Kailangan pa rin natin ang magpakumbaba. Kahit galit na tayo. Pay halos malaya mahuhuyogin ang imong isit ka o tumni na pay nagpapagod pa ikaw, no? Yarating ngat nagmais ay nagpapagod ka. Dahil lang sa sobrang hangit, ano? Pero pakumbaba niya po. Kasi ang sabi ng Biblia, maging katulad tayo ni Kristo na sa lahat ng bagay, nagpakumbaba ba siya? Yes, nagpakumbaba siya. In Philippians chapter 2, verse 5 hanggang sa sunod na mga talata, sabi doon, nagpakumbaba siya na tinanggap niya kahit nasa kamatayan sa krus. Ay kaya naman niyang bumaba sa krus eh. Tama? At kaya naman niya na patayin ang lahat ng mga umuusig sa kanya. Pero hindi niya ginawa. Kasi nga, nagpakumbaba siya kasi kung nagmataas siya, maring hindi tayo natubos. Tama? Ay siya lang naman talagang may karapatan at kapangyarihan na pwede tayong tubusin. Kaya, nagpakumbaba siya. Kaya napakaraming mga pwede nating tularan ang ating Panginoon. Nagmahal siya. At pag nagmahal, ay nagbibigay. Tama, no? Amen. Mayroong kasabihan na, you can give without loving, but you cannot love without giving. Yes, tama. Ano sabi doon? Sabi ng kabo, ano kang kabo? Pwede kang magbigay na walang pagmamahal. Oo. Kabog na ni, paniki gani. Kadlaw ang kabog eh. Pwede kang magbigay na walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na walang pagbibigay. Kaya yun ang ginawa ng Panginoon. Nagbigay siya. Kaya ibig sabihin, hindi natin pwede na lampasan ang pagmamahal ng Diyos kahit na sa pagbibigay. Mas malaki yung kanyang ibinigay kaysa sa atin. Bakit? Buhay eh. Buhay. Buhay. Ang inutang sa harapan ni Satanas ay buhay. Buhay din ang ibinayad. Di ba? Ay tayo ay parang isinangla sa kamay ni Satanas eh. Dahil lang sa kasalanan. Siyang may control sa tao. Pero salamat sa Panginoon, nawalan siya ng control nung tayo tinubos ng ating Panginoon. Amen? So yun, ang pinaka-third purpose na kung bakit ginawa tayo ng Panginoon ay para maging katulad tayo niya. So ang ibig sabihin, ang pinaka-keyword dyan ay discipleship. Pagiging alagad. Anong pagiging alagad? Ano ibig sabihin ng alagad? Ang alagad ay learner and follower in Jesus Christ. Nag-aaral sa salita ng Diyos at sumusunod sa ating Panginoon. Learner and follower. Kaya nga, tayo nag-aaral sa salita ng Diyos at tayo rin naman ay sumusunod sa ating Panginoon. Nang ibig sabihin dito, tayo'y mga alagad ng ating Panginoon. Amen. Alagad tayo ng ating Panginoon. Yes, mayroon siyang original na 12 disciples ng panahong yon. Pero ang lahat ng mga iyon ay mayroon din silang mga tao na disciple, tinuruan, sinanay para sila ay sumunod sa ating Panginoon. At ganun din sa buhay natin ngayon. Tayo po ay tagasunod at tagapag-aral at tagapagsunod sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa atin. Kaya sa ngayong gabi, hanggang doon lang muna tayo sa ating tatalakayan at pag-aaral sa ngayong gabi. Sapagkat maigsi lang naman itong ating Bible study. Para sa ganon ay hindi tayo masyadong mapagod. No? Kasi kung minsan sabihin na, pahaba na itong panahon. Bible study nga to. Kulang mo ni kasi. Kulang pa? Ala, mga 3 oras pa, no? Maggutong ipamantas to. Hanggang doon lang tayo, no? Hanggang doon lang muna tayo. Pero kung mayroon kayong katanungan batay doon sa ating napag-aralan sa ngayong gabi, pwede ninyong itanong. Pwede ka mong magpangutanan. Hala, kita'y madiretsoy kita sa reflection. Hingga kita't pangutana sa topic nga sing ni Pastor. Wala na kayo. Ikaw, sino ang may... Pilit kong inuunawa at nilagay ko sa akin. Yung aral na narinig. Ikaw, Janice. Pastor, si Janice kuno ay masunoriso imong manog message ira sa ato Bible study. Pwede. Tanan kita ay pwede. Oo, yan pinapipili. Ingat pangutana, Mami Elbs. Wala na. Ikaw, Rika. Naintindihan ko.
Ikaw, Nis, ingakat pangutana ro to sa topic ni Pastor. Yata, Pastor. Ikaw, Sis Rosana. Si Jejel. Waya talaga, Pastor. Waya ibig sabihin ay na, ano na to, Naintindihan naintindihan lahat.